na sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon. Buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang dugo at katawan ni Kristo. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng inuutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala ng altar sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumataw ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ay pinatay na hayop at inilagay niya sa malalaking mangkok at kahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis na inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana
ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumoy handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumoy handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumoy handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao alang-alaong, bagay walang sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa pagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo na dumalagang baka ay winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang spirito ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahai itilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang, sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang lakas. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal,
mabuhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kaniyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, 'Ipinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa, kasalo ng kaniyang mga alagad, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Noong isang linggo po ay atin namang ipinagdiwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, ang banal na Santatlo. Sa ating pagninilay noong nakaraang linggo ay sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig at ang banal na Santatlo ay ang nagkakaisang pag-ibig o yung tinatawag nating love in communion. Ngayon,
Palawakin natin ang ating pagninilay at pagkaunawa tungkol sa pag-ibig. Isa po sa kinakailangan ng pag-ibig ay ang presensya at pagsasama. Ang isang taong nagmamahal, nais niya laging kasama at kapiling ang kaniyang minamahal. Gagawin niya ang lahat para lang makasama ang kaniyang iniibig. Ayon nga kay Francisco Baltasar sa kaniyang obra na Florante at Laura, o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Minsan ay naririnig din natin ang mga pahayag na ito. Pati bituin ay aking susungkitin para ikaw lamang ay aking makasama at ako'y iyong mapansin. Therefore, love seeks the presence with the beloved. If there is a presence, love is maintained. Love grows. Love deepens. And love transcends between the lover and the beloved. Kaya naman, ang Diyos na pag-ibig, naghahanga din na makasama ang mga taong kanyang minamahal. Ang Diyos na pag-ibig, hinahangad na makasama at makapiling lagi ang kanyang bayang pinili, ang kanyang bayang tinipon. Binibigyan ng Diyos ang kanyang mga tao ng mga tanda ng kanyang presensya. At ano ang tanda o simbolong ito? Ito ay walang iba kung hindi ang sakramento ng katawan at dugo ng kaniyang anak, ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Ang kapistahan po ng katawan at dugo ni Kristo sa makatuwid ay isang pagdiriwang ng tanda at sakramento ng pagpapanatili ng presensya ng Diyos sa kaniyang mga tao. Kaya naman sa sinumang nagsisimba, nadadama natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sino mang nagsisimba, nadadama natin na ang Diyos hindi tayo iniiwan, na ang Diyos kasama natin sa anumang laban ng ating buhay. Kaya pwede bang pumalakpak ng malakas? Ang mga tao at bayang piniling nararamdaman ang presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Pinili ng Diyos ang katawan at dugo ng kaniyang anak bilang isang mabisang tanda at buhay na paalala ng kaniyang presensya. Sa paanong paraan? Ang katawan at dugo ni Kristo ay ang pinakadakilang palatandaan na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa katawan at dugo ni Jesus Nazareno, tayo ay natubos sa ating mga kasalanan at tayong lahat magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Di ba't si Jesus mismo ang nagsabi at naghabilin? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Para sa mga Griego, ang alaala hindi lamang pagbabalik sa nakaraan. Ang alaala, pagdadala sa kasalukuyan ng mga nangyari noong nakaraan
Kaya sa tuwing inaalala natin ang pagliligtas ni Kristo sa krus, patuloy at tunay na nagaganap ang kaligtasang ito sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia. Kaya naman, ang Eucharistia ay pagsasaganap ngayon ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Ito ay hindi lamang pag-alaala, ngunit ito ay pagsasangayon ng dakilang pag-ibig at bagong tipan ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, ang sanktuaryong ito ay ang nagiging makabagong kalbaryo. Ang altar ang nagiging krus. Ang tinapay at alak ang nagiging katawan at dugo ni Jesus. Ang pari nagsasabuhay muli ng kamatayan ni Jesus. Sa ganitong paraan, ramdam na ramdam natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ang Eucharistia ay ang siyang perpektong handog sa ating lahat, sapagkat dito ipinagkakaloob ni Hesukristo ng buong buo ang kaniyang sarili sa atin. Ngunit ito'y isa ring regalong may kalakip na hamon, sapagkat hinihingi nito na tayo din maging regalong ganap sa ating kapwa at mga kapatid. Kaya nga bilang mga katawan ni Kristo, tayo rin bilang mga Kristiyanong komunidad ay dapat maging handa na mahati upang maibahagi din para sa iba, lalong-lalo na sa mga taong walang tinapay, sa mga nagugutom, sa mga dukha, at sa mga inaapi. Ang Eucharistia, kung gayon, ay hindi lamang dapat manatiling isang magandang pagdiriwang sa loob ng ating simbahan. Sa halip, ang Eucharistia dapat mag-udyok sa atin na ibahagi ang tinapay ding ating natanggap sa mga nagugutom, ang ating pananampalataya sa mga taong hindi pa naniniwala, ang ating mga pag-asa sa mga taong nawalan na ng inspirasyon at motibasyon sa buhay. Ito po mga kapatid, ang hamon sa atin pagkatapos nating matanggap ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Huwag tayong matakot mahati upang maibahagi sa kapwa. Uulitin ko po, huwag po tayong matakot na mahati din upang maibahagi sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at nangangailangan. Huwag tayong matakot pagpira-pirasuhin alang-alang sa pag-ibig at pagkakawang gawa. Dahil sa pagbibigay at pag-alay ng ating mahal na poong Hesus Nazareno, tayo natubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung walang pagbibigay at paghahati-hati sa Eucharistia, wala rin tayong tatamuhing kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang banal na Eucharistia ay masigit nating mauunawaan kung sa paglabas natin sa simbahang ito, kagaya ni Jesus Nazareno, handa rin tayong magbigay, mahati, at maibahagi ang sarili para sa ating kapwa at para sa ating mga minamahal. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kabatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin at sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang magandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taus-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila ng maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto po natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kapatid at kadiboto nating nagugutom at walang makain. Gayon din ang mga pamilya na nahihirapan at naghihikaho sa buhay. Naway basbasan at patnubayan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eucharistiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento sa aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eucharistia. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak, ng lahat ay patawarin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa pagiging ng paghahain ng iyong katawat, dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.